Po ay nasa ikaapat na araw tayo ng Misa Nobenaryo na may temang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, may pusong bukal at bukas para sa lahat at hindi mapanghusga. Narinig natin sa ating mabuting balita kung paanong hinusgahan agad si Jesus ng kanyang sariling bayan. Hindi ba yan yung anak ni Jose? Bakit yan nangangaral sa atin ngayon? Sa madaling salita, wala silang believe kay Jesus. Alam niyo po, maniwala kayo sa hindi, wala sa plano ko ang magpari. Nakwento ko kanina, ako'y batang-batang pare, wala pa po akong 1 taong pari ng Diocese ng Caloocan. Ang tatay ko po ay Inchik. Kaya ako ay Tony Kowa. 100% Chinese ang aking tatay at ang aking nanay naman ay 100% Filipina. Kaya ako ay Chinoy. At lumaki kami sa pamilyang hindi nagsisimba. Ang tatay ko, dahil Chinese, syempre Buddhist, at naalala ko nung lumalaki kami, nagsisimba kami hindi sa simbahan kundi kay Buddha. Sa Binondo, sa Nara, so pupunta kami doon para mag-alay ng incense stick para kay Buddha, kay Kuan Yin, mga Diyos-Diyosa ng mga Buddhist. At yung nanay ko, pinabinyagan kami pero hindi kami pinalaking nagsisimba o nagdarasal. At lumaki kaming magkakapatid na ganon. At naalala ko, nung ako'y nag-aaral na ng nursing, dyan sa may Chinese Gen, alam niyo ba yung Chinese Gen na hospital? Dyan sa may Blumentritt, doon ako nag-aaral. Matanda na ako noon, college na ako. Hindi pa rin ako marunong magdasal, hindi kami nagsisimba. At ang una kong talagang exposure na masasabi sa simbahan, ay yung tinatawag nating BEC o Basic Ecclesial Community. Ako'y natagpuan, hindi sa simbahan, kundi dahil sa street mass sa kalye. Ang aming pong simbahan, maliit lang din. Kung kayo po'y nagagawi sa 6th Avenue, ang aming simbahan ay Sagrada Familia Parish. Maliit lang din na simbahan. Siguro, malaki lang ng kaunti dito dahil 3rd floor yon, pero makitid at maliit din. Pero ako'y natagpuan hindi doon sa simbahan, kundi doon sa street mass. Naalala ko nung ako'y pagala-gala, nung gabing yon sa kalsada namin, nilapitan ako nung aking kababata na kasama pala siya doon sa nag-organize ng street mass ng BEC sa amin. Sabi niya, Tony, baka gusto mong magbasa ng panalangin ng bayan? Sabi ko, ayoko makisawsaw dyan. Hindi nga ako marunong magdasal pagbabasa mo ko ng panalangin ng bayan. Hindi magmumukha akong, hindi ko alam kung ano ginagawa ko. Sabi, wag na, next time na lang. Pero buwan-buwan ginagawa yung aming street mass, BEC, sa kalsada talaga, naglalagay lang din kami ng trapal, at yung kababata kong yon ang masugid na kumukulit sa akin na magbasa ng panalangin ng bayan. Siguro mga pang-4 na beses, tsaka ako umuo. Sabi, sige na nga, basahin ko na yung panalangin ng bayan, total, maikli lang naman. At tinuro niya sa akin, Tony, ito yung cue mo. Dito ka papasok, ito sasabihin mo, pagtapos, magbow ka, bumalik ka sa iyong upuan. So ginawa ko yon. Wala naman nagbago sa akin. Wala namang magic. Hindi ko naman natagpuan ng Diyos doon sa pagbabasa ng panalangin ng bayan. Pero dahil buwan-buwan, kinukulit ako nung kababata kong yon, may mga buwan na, oo ako, pero hindi ako magpapakita. Sige, tutulong ako. Tapos, sabihin ko kay mama, wag mo papasukin ha. So, ganon, on and off. Hanggang sa talagang ma-involve na ako doon sa aming BEC sa kalsada. Once a month, pumupunta doon si Father para magmisa.
at ako'y na-involved na doon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero hindi pa rin ako nagsisimba sa simbahan. Doon lang ako sa street mass sa amin. Once a month lang yun. At hindi kami nagsisimba ng pamilya sa simbahan. Kaya yun yung kinalikhan ko. At naalala ko nung ang aking tatay ay magkasakit na cancer at yumao, siya po ay nakalibing dyan sa Holy Cross Memorial. Nilapitan ako ng aking mga tito at tita na, may clinic kasi kami sa mata. Ang tatay ko kasi doktor sa mata at meron kaming clinic sa Caloocan. Ako'y nagtatrabaho na noon bilang nurse sa Chinese Gen din. Sabi niya, Tony, baka gusto mong ipagpatuloy ang pag-aaral. Total, meron kayong clinic. Sayang naman yung mga pasyente ninyo kung walang magmamana nung inyong clinic. So, ang plano ko noon, mag-abroad. Yun yung panahon na lahat ng mga bata nagna-nursing. At pupunta ng London, New York, yun yung kasagsagan, lahat nagna-nursing. At nagtatrabaho na ako noon, ready for going abroad. So pinag-isipan ko maigi, paano yung plano ko? Plano ko mag-abroad, pero sayang din naman yung clinic namin. Hanggang sa makumbinsi nila ako, sige, mag-aral ulit. At habang ako'y nag-aaral, para sa doktor sa mata, lumalalim na pala yung aking pananampalataya sa Diyos. Unti-unti, na-involve na ako, hindi lang doon sa aming BEC, kundi pati doon sa simbahan namin sa Sagrada Familia Parish. At inaaral ko na rin ang ating pananampalataya, lumalalim na rin ako sa pananampalataya, at unti-unti, na-impluwensyahan ko na rin yung aking pamilya na hindi nagdarasal at hindi nagsisimba. Unti-unti. Hanggang sa dumating yung oras na magbo-board exams. Siyempre, bago ka mag-practice ng iyong profesyon, kailangan mong lisensyado ka. Tulad ng nursing, iba pang mga profesyon, kailangan mo ng lisensya mula sa gobyerno. So, darating yung board exams. Ang board exams po sa doktor sa mata, optometry, ay 4 days. 4 na araw. 3 days, sulat, exam, written exam. At yung huling araw, the 4th day, practical. Magdadala ka ng sarili mong pasyente at gagawin mo yung mga interventions kaharap ang mga doktor. So, kinikilabutan na ako noon at kinakabahan. Paano ba to? Board exam. So, nagdasal ako. Pumunta ako sa simbahan, nagdasal ako, Lord, tulungan mo naman ako makapasa sa board exams. Tapos parang may bumulong sa akin. Parang meron akong bokasyon sa pagpapari Pero hindi ko sure. Kasi walang pari sa pamilya namin. Walang madre sa pamilya namin. At ang pamilya ko hindi nagsisimba. Hindi nagdarasal. Pero parang meron akong calling sa pagpapare, pero hindi ko sure. Kaya hingi ako ng sign. So sabi ko sa Panginoon, habang ako'y nagdadasal sa simbahan, sa harap ng Santissimo Sacramento, okay Lord, kung gusto mo po ako magpare, hingi ako ng sign, siyempre. Kung gusto mo po ako magpare, gawin ninyo akong top sa board exams. Ayoko ng top 10. Ayoko ng top 5. Ayoko ng top 3. Ayoko ng top 2. Gusto ko top 1. Kasi suntok sa buwan. Alam mo, pag ikaw ay nagbo-board exam, masaya ka na makapasa ka. Kasi pag nakuha mo yung lisensya mo, pare-pareho lang kayo. Actually, yung mga top, ano lang yan, bonus So, humingi ako ng sign na parang imposible. Di ba? Imposible naman, top 1. Sa buong Pilipinas, ang board exams. Hindi lang sa Metro Manila. That's the whole Philippines. So,
gusto mo ako magpare, sige, hindi ako ng imposibleng sign. Ha? Hindi ako ng top 3, Lord, ha? Kung mag-top 2 ako, ayaw, hindi ako magpapare. Gusto ko, top 1. Eh di, nag-sign of the cross ako, di, umalis na ako dun sa simbahan namin. Siyempre, review. Dumating yung board exams. 4 days. Written, practical. Pagkatapos ng board exam, nanlumo ako. Dahil ang hirap ng board exam. Parang magkakalapit yung sagot, lahat tama, tapos pipiliin mo yung pinaka-tama. Walang mali. Lahat ay tama. Tapos pipiliin mo yung top answer, pinaka-tama sa lahat ng tama. Kaya pagkatapos ng exam, parang wala kang siguradong sagot. Kaya, nanlumo talaga, bagsak ata ako sa board exams. Kaya nagdasal ulit ako. Binabaan ko na yung standard. Makapasa na lang, Lord. Masaya na ako. Kasi ang hirap na board exams. Ano ba yan? Siyempre, chinecheck pa yun ng gobyerno, di ba? Hindi naman agad lalabas yung resulta. So, lumipas yung ilang buwan. Then may tumawag sa aking cellphone. Nung sinugot ko yung aking cellphone, ang kausap ko pala yung dean ng aming college. At kino-congratulate niya ako. Top 1 ako sa board exams. So mag-ingat kayo sa dinadasal ninyo, ha? At ako ngayon ay pari na ng ating diocese. 10 taon ang aking formation sa seminaryo at ako'y naordinahan noong December 8, 2023. Kaya kung marapatin niyo medyo baguhin ko itong sinabi ni Jesus, sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng pangako ng Diyos, samantalang nakikinig kayo. Sino mag-aakalang magpapari ako? Wala sa plano ko, wala sa imahinasyon ko. Pero yun ang pagtawag ng Diyos. At nagpapasalamat ako dun sa mga taong hindi ako hinusgahan. Na naging bukas ang kanilang puso na, yang si Tony, hindi naman nagsisimba yan eh. Hindi naman nagdarasal yan. Magpapari. Nagpapasalamat ako sa mga taong hindi ako sinaraduhan ng pinto at nakita nila yung potensyal ng pagtawag ng Diyos sa lahat ng tao. At ganun din ang ginawa ng Diyos sa akin. Maniwala kayo sa hindi, ang aking pamilya na hindi nagsisimba, hindi nagdarasal, ngayon, linggo-linggo nang nagsisimba. At ang aking nanay na never nagsimba, ngayon, araw-araw nagsisimba. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din ang panawagan ng ating mahal na Birhen ng banal na puso ni Jesus. Nawa buksan niyo rin ang inyong mga puso sa mga taong malayo sa simbahan. Mapalad tayo, ngayong gabi, puno ang kapilyang ito, tayo nagsisimba ng misa nobenaryo, pero napakarami pang tao dito sa Baysa na hindi nagsisimba, hindi nagdarasal, hindi kilala ang ating patrona, ang ating Panginoong Hesukristo. Nawa kayo ang tumawag sa kanila. Kung paanong hindi sumuko yung aking kababata sa pagtawag sa akin, huwag nyo rin susukuan ang inyong kamag-anak, ang inyong mga kapamilya, ang inyong mga kapitbahay, ang inyong mga kaaway na malayo sa Diyos. Paano na lang kung pangalawang beses, pangatlong beses, sinukuan ako ng aking kababata. Ay, ayaw naman ni Tony eh. Iba na lang.
Sinaraduhan niya ako ng pinto. Buti na lang, nagpursigi siya. At dahil sa kanya, at sa iba pang tao, naging bukas ang puso, may paring bago ngayon ang diocese. At ito rin ang pangako ng Birhen ng mahal na puso ni Jesus sa bawat isa sa atin. Lahat tayo tinatawag sa kabanalan, sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nawa, wag lang iasa ninyo kay Father Sammy ang inyong mission station. Wag niyong iasa sa inyong mga leaders lang ang pagpapahayag ng mabuting balita. No! Bawat isa sa inyo ay maaaring maging instrumento ng Diyos para tumawag sa ibang tao. Nawa, ang tema natin ngayon ay inyong isabuhay. Buksan ang inyong puso para sa lahat at huwag nyo silang husgahan. E paano yung mga addict, Father? Sila ba tinatawag din ng Diyos? Yes or no? Yes! Yung mga tambay sa kanto, tinatawag ba ng Diyos? Yes! Yung mga nagsasakla, tinatawag ba ng Diyos? Yes! Lahat tinatawag ng Diyos. Alam niyo sa amin, meron kaming bagong tatag na BEC na ang ganda kasi nakipagtulungan kami sa barangay hall. Under namin yung pinakamalaking barangay hall sa South Caloocan, Barangay 28. At meron kami doon na Sunday Mass, every Sunday Mass na sponsored ng barangay. At maniwala kayo sa hindi, ang leader ng aming BEC doon, hindi Katoliko. Born again. Kita nyo naman kung paano kumilos ang Diyos. Bukas talaga sa lahat. Yung mga Katoliko ayaw mag-lead Itong born again, siya pa yung masipag mag-set up ng altar, ng bulaklak, magtawag sa tao. Tapos yung kasama niyang leader, disabled, hindi makalakad dahil na-stroke. Tingnan niyo kung paano kumilos ang Diyos. Bukas sa lahat. Talagang lahat. Kahit hindi mo kasama ng relihiyon, kahit born again pa, kahit Muslim pa yan, Iglesia ni Cristo, open your heart to all people. At magugulat kayo sa mga himalang gagawin ng Diyos. Huwag niyo sabihin kay Father Sammy lang, sa mga leader lang dito ang ating mission station. No! Ang bawat isa sa inyo, tinatawag ng Diyos. Maging instrumento ng kanyang himala sa mundong ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.